Sa totoo lang, kung may Panginoong Jesucristo ka, kung meron kang kinakatakutan na Diyos, kung meron kang pinaniniwalaang Diyos, kung nakikinig ka sa salita ng Diyos, kung naniniwala ka sa mabuting balita ng Diyos, sa salita ng Diyos, ikaw ay babangon, ikaw ay gagaling. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Muli tayo po'y magkakasama-sama upang pagnilayan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya po mga brothers, mga sister, patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network, ETVN Philippines. At sa lahat po ng mga may katanungan, please comment down below. Halina po, tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mga brothers and sister, muli tayo po'y maginilay ng salita ng Diyos. At sa araw po na ito, basahin po natin dito sa sinabi ni San Pedro mula sa mga gawa ng mga apostol, Gawa chapter 3, 1-10. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdaka, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masaya nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Mga kapatid, sa ating narinig, sa pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, Gawa chapter 3, 1-10, anong sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro? Ang sinabi niya, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. So ibig sabihin mga kapatid, wala sa ginto, wala sa pilak, ang tunay na kagalingan ng tao. Ibig sabihin mga kapatid, hindi kayang bilihin ang kaligtasan, ang kagalingan ng tao. Tulad na sinabi ni Pedro, wala siyang ginto, wala siyang pilak o kayamanan. Ngunit may ibibigay ako sa iyo, ang Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin mga kapatid, kapag pala ang tao may Diyos sa buhay niya, na dinambahan niya ang Panginoong Hesukristo sa kanyang puso, ang buong kaganapan ng buhay ay iyong tataglayin. Mapapa sa iyo. Dahil ang kabuuan ng buhay ay nasa Diyos. Wala sa ginto, wala sa pilak, wala sa kayamanan. At sa ating lahat na nanonood, nakikinig, tinuturo ng Diyos ang katotohanan na hindi kayang bilihin ang kagalingan,
na hindi mabibili ang kalakasan, ang katatagan ng buhay ay wala sa ginto, wala sa pilak, wala sa kayamanan, kundi nasa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin mga kapatid, pinagmamalaki ni San Pedro, wala akong ginto, wala akong kayamanan, wala akong pilak. Proud siyang sabihin, wala akong ginto, wala akong kayamanan, wala akong pilak. Pinagmamalaki niya, wala man akong ginto, wala akong kayamanan, pero higit sa lahat, may Panginoong Jesucristo ako. At yun ay sapat na. So ibig sabihin mga kapatid, tinuturo ng Diyos, sinasabi ng Diyos ang katotohanan. Kapag may Diyos tayo, kinikilala. Kapag may Diyos kang pinanaligan sa buhay mo. Kapag may Diyos ka na sinusunod sa buhay mo, pinaglilingkuran, ikaw ang pinaka-mapalad. Ikaw ang pinakamayaman sa lahat. Wala kang mangginto, wala kang pilak, wala kang kayamanan. Pero taglay-taglay mo ang grasya, ang biyaya ng Diyos. Ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan. Dahil yan ay biyaya, grasya ng Diyos sa mga taong may pananalig sa Diyos, sa mga taong may takot sa Diyos, sa mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, pinatotohanan ng Diyos sa atin. Baliwala pala yung mga luxury bag, luxury car, mansyon o bilyones kung mawawala sa iyo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Maraming tao, dahil sa kayamanan, dahil sa pera, sa paghahangad na yumaman sa lupa, nawala sa kanilang pinakamahalagang kayamanan. At yun ang kanilang pag-ibig, pananalig at takot sa Diyos, ang kanilang relasyon sa Diyos. Tulad ni Judas, ating pagnilayan. Si Judas, malapit siya kay Jesucristo, alagad siya ni Jesus. Pero nasilaw siya, yung nasilaw siya sa 30 pirasong pilak, na walang kanyang pag-ibig kay Jesucristo, na walang kanyang katapatan. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, nung na-realize niya na baliwala pala yung 30 pirasong pilak, inihagis niya ito. At dito na pagnilayan niya, na pagtanto niya, walang halaga pala ang pilak, ang kayamanan ng ginto, kung nawala sa kanya ang pag-ibig, ang katapatan sa Panginoong Jesucristo. Kaya ano nangyari kay Judas? Siya ay nagpakamatay. At ang masaklap nangyari kay Judas, dahil bukod sa nagpakamatay siya, ang kanyang lamang loob ay lumabas. Amen? So ibig sabihin mga kapatid, huwag tayong masilaw sa mga kayamanan na nasisira, na naglalaho, kukupas. Dahil ang lahat ng yan, hindi yan magbibigay sa iyo ng kabusugan ng buhay. Ang lahat ng yan, hindi magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kagalakan, ng puso at ng isip. Dahil ang tunay na magbubusog sa ating buhay, sa ating kaluluwa, walang iba, kundi ang ating pag-ibig, tiwala, pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na magbibigay sa atin ng kapayapaan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Hindi ito mabibigay ng sanlibutan. Dahil ang kapayapaan ay tanging na kay Jesucristo. Amen? Sa totoo lang, kung may Panginoong Jesucristo ka, kung meron kang kinakatakutan na Diyos, kung meron kang pinaniniwalaang Diyos, kung nakikinig ka sa salita ng Diyos, kung naniniwala ka sa mabuting balita ng Diyos, sa salita ng Diyos, ikaw ay babangon, ikaw ay gagaling. Katulad ng isang lumpo sa ating pagbasa, pinanganak siyang lumpo, wala na siyang pag-asang gumaling. Pero makikita natin, ano nangyari sa lumpo na pinanganak? Sa mata ng tao, wala siyang pag-asang gumaling. Wala siyang pag-asang bumangon, lumakad. Pero dahil may Panginoong
may Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Pedro, wala akong ginto, wala akong pilak, wala akong kayamanan, pero may ibibigay ako sa iyo. May pag-asa kapag may Panginoong Jesucristo. May kagalingan kapag sa Diyos ka nakinig, sa Diyos ka naniwala, sa Diyos ka umasa, hindi ka mabibigo. Babangon ka, titindig ka, lalakas ka. Magkakaroon ka ng panibagong sigla kapag sa Diyos ka nagtiwala. Kaya nga, kung ating pagninilayan sinabi ni Pedro, sino sa atin dito ang matapang na sabihin, wala akong ginto, wala akong pera, wala akong kayamanan, pero may Panginoong Jesucristo ako. Ibig sabihin, pinapakita ni San Pedro, ang tunay nating kayamanan ay nasa Panginoong Jesucristo. Ang tunay na kayamanan ay nasa ating pag-ibig, pananalig, relasyon, ugnayan sa Diyos. Paano kung nawala ito? Tulad ni Judas. Kaya ang buhay ni Judas ay nawalan ng halaga. Dahil nawala sa kanya ang katapatan at pag-ibig sa Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, huwag nating ipagpapalit ang ating relasyon sa Diyos. Kadalasan ng tao, dahil sa pera, dahil sa mga bagay sa buhay, dahil sa mga mansyon, luxury car, luxury bag, ang tao nagiging hangal. Bakit nagiging hangal? Nagko-collect sila, collecting luxury bag, collecting luxury car, pero nakakalimutan ng tao ng tunay na magbibigay sa atin ng kabusugan, kaligayahan ng ating kaluluwa, ng ating satisfaction. Walang iba kundi ang ating pananalig, tiwala, paglilingkod sa Diyos. At ito'y pinatunayan ni San Pedro. Wala man akong ginto, wala akong pilak, wala akong kayamanan, pero may ibibigay ako sa iyo, ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ito yung pinakamalagang regalo na ating ibibigay sa ating kapwa. Ito yung pinakamalagang regalo na ating matatanggap sa buhay natin. Ang makilala at makita at kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo. Kasi sinabi ng Diyos, kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sinuman. Ang kinalulugan ng Diyos, binibigyan niya ng kaligayahan at karunungan. Ngunit ang makasalanan, pinagagawa niya, pinag-iimpok, at binibigay lang sa nais niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, nauuwi sa wala, parang naghahabol sa hangin. Ibig sabihin, nauuwi sa wala ang lahat ng kayamanan, pera, luxury, lahat ng mga pinaghirapan ng tao kung nawala sa kanya ang kanyang kabutihang sa kanyang kapwa. Dahil ang buong kaganapan ng ating buhay, wala sa pilak, wala sa ginto, wala sa mansyon, wala sa luxury bag, wala sa luxury car, kundi ang kabuuan ng ating buhay ay nasa Diyos. Ang kaganapan ng ating buhay ay nasa Diyos. At the source of life, walang iba kundi ang Diyos. Ang pinagmumulan ng kaligayahan ay ang Diyos. Ang pinagmumulan ng ating lakas ay nasa Diyos. Kaya kung wala ang Diyos sa buhay ng tao, kahit ikaw pa ang pinakamayaman, kahit ikaw pa ang pinakasikat sa buong mundo, kahit ikaw pa ang pinakamakapangyarihan sa lupa, mauwi sa wala ang lahat. Kung wala kang Diyos, kung wala kang pag-ibig, pananalig, tiwala sa Diyos. Dahil sabi nga ng Diyos, napakahangal ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Pinag-aaralan nila ang lahat ng bagay, ngunit ang Diyos na lumalang, bakit hindi nila nakilala? Ngunit wala silang maidadaylan sa kanilang pagkaligaw. Kung napag-aralan nila ang lahat, bakit ang Diyos na lumalang hindi nila nakilala? Amen? So, ibig sabihin, ang tunay na matalino, ang tunay na may karunungan, may wisdom from God, ay yung taong pinahalagahan niya
ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Pinahalagahan niya ang buhay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagdalo ng piging ng Diyos. Pinahalagahan niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng takot at galang sa Diyos. Pinahalagahan niya ang buhay dahil alam niya na ang buhay na ito, this is the greatest gift from God. At nasasayang ang buhay, nawawalan ng kabuluhan ng lahat kung ikaw ay aasa sa mga bagay na nabubulok, nasisira. Amen? Dahil sabi nga ng Diyos sa atin, babasahin ko lang po. Ang sabi sa atin ng Diyos, ang kahangalan magtiwala sa kayamanan. Ang sabi niya, mga taong naghahambog dahil sa yaman na nanangan, nagtiwala. Pero ang sinabi ng Diyos, hindi kayang bilhin, kahit na gaano ang halaga na hawak na yaman, hindi kayang bilhin ang buhay. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, may ginto ka nga, may kayamanan ka nga, may pila ka nga, may bilyones ka nga. Paano kung nawala naman ang buhay? Anong dahilan bakit ka magkukurap? Anong dahilan bakit ka mandadaya? Samantalang hindi mo pala kayang bilhin ang buhay. Dahil ang buhay ay naihingi sa Panginoong Jesucristo. Hindi mo mababayaran ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, hindi mo kayang bilhin ang buhay dahil ang buhay ay nasa palad ng Diyos. Kaya pala, sabi nga ng Diyos, ang sino mang nais magmalaki, ang Diyos ang dapat nating ipagmalaki. Ibig sabihin mga kapatid, kapag may Diyos ka sa buhay mo, you have everything. Nasa iyo ang lahat. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng saya, ng sigla, ng galak sa ating puso. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay, ng hininga, ng lakas. Kaya kung wala ang Diyos, ang tao lito, lupaypay, mahina, bumabaksak, nabibigo. Dahil ang katagumpayan ng buhay, ang katatagan ng buhay ay nasa ating pag-ibig, pananalig, tiwala sa Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi ng Diyos, maling-mali kayo. Dahil ang tunay na kayamanan na magliligtas sa atin ay ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos sa atin, may taong trabaho ng trabaho, pero patuloy lamang humahangos. May tao namang babagal-bagal, mahina, walang kaya, sadsad sa hirap, pero siya'y nilingap ng Diyos, siya'y nakabangon, umunlad ang kanyang buhay, at marami ang namangha sa nangyari sa kanya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pala paramihan ng bilyones, hindi pala paramihan ng pataasan ng kita, hindi pala paramihan ng ipon o ng mansyon, ng mga luxury car, luxury bag, para ikaw ay umunlad at tumatag ang buhay, para ikaw ay bumangon at umunlad. Sabi ng Diyos, babagal-bagal ka man, mahina, walang kaya, sadsad sa hirap. Pero pag ang tao nagpalingap sa Diyos, babangon ka, uunlad ang buhay. Tulad na nangyari kay San Pedro. Dati, natatakot sila ipangaral ang salita ng Diyos. Pero nung sila'y nagpalingap sa Diyos, sumunod kay Jesucristo, naniwala, nakinig, nag-aral, ang nangyari, bumangon sila, umunlad. Bagamat sa mata ng tao, siya ay ipinako, patiwarik. Pero sa mata ng Diyos, siya ang pinakamapalad. Dahil may Panginoong Jesucristo siya na pinaglalaban sa kanyang buhay. May Diyos siya na pinaniwalaan. Kaya sa buhay natin, kung gusto nating magtagumpay sa buhay, magpalingap tayo sa Diyos. Wala sa diskarte, wala sa diskarte ng tao o sa kalakasan ng tao. Sabi nga ng Diyos sa atin, huwag niyong isa sa loob ng kayamanan niyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin niyong siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo
at ito ay bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong ninuno. Kapag siya'y tinalikdan niyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y sinasabi kong malilipol kayo balang araw. Kung hindi niyo diringgin ang kanyang tinig, malilipol kayo, tulad nangyari sa mga bansang ipinalipol sa inyo ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. So ibig sabihin, kaya pala nalilipol ang tao na bibig ko. Bakit? Kasi mayabang, mataas. Nakalimutan nila na ang buhay natin ay nagmula sa Diyos. Na tayo ay nagmula sa alabok babalik, pero meron tayong espiritu na mula sa Diyos. At kung alam ng tao na ang buhay natin may tuldok, may hangganan, maraming tao sigurado magpapakumbaba. At dahil kapag ang tao nagpakumbaba, didinggin niya ang salita ng Diyos. Paniniwalaan niya ang mabuting balita ng Diyos, ang salita ng Diyos, at susundin niya isa sa puso, isa sa buhay. Kaya nga sabi ng Diyos sa atin, uulitin ko, bawat isa'y makinig ang sino paman. Kahit saan naroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Itong aking sasabihin salitang may karunungan. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog sa yaman na nanalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sino man ang sarili matubos. Hindi kaya mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay na hindi na magwawakas. At sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Kaya nga makikita natin si Elias, hindi man siya mayaman, wala siyang ginto, pilak, hindi siya nag-impok ng anuman, pero hindi siya nagutom. Nabuhay siya at hindi siya namatay. Bakit? Dahil naging tapat siya sa Diyos, nakikinig siya sa Diyos, at matapang niyang pinaglalaban ang katotohanan, ang Diyos. Kaya nga, si Elias hindi namatay. Sinundo ng Diyos ng karwaheng apoy na kabayo at inakyat si Elias sa langit. Amen? So, ibig sabihin, ang tunay na magbibigay sa atin ng buhay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kung nais natin hindi mamatay, talikuran natin ang kasalanan. Magsisi, magbalik loob sa Diyos at sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil sabi nga ng Diyos sa atin, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom kailanman. Ngunit, sinabi ulit ng Diyos, ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom kailanman. At ang nananalig sa akin, hindi na mauuhaw kailanman. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung gusto nating mabusog kailanman, kung gusto nating hindi na mauhaw kailanman, lumapit tayo kay Jesus. Kung gusto natin hindi mauhaw kailanman, manalig tayo, magtiwala sa Panginoong Hesukristo. Ang tanong, saan ba lumalapit ang tao? Bakit maraming tao, lito lupaypay, nagugutom? Kasi walang Diyos sa kanilang puso. Nawala sa pitak ng puso nila ang salita ng Diyos. Upang tayo ay magkaroon ng kabusugan ng ating kaluluwa, kailangan nating tanggapin at kilalanin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas, Hari at Diyos. Uulitin ko, sabi nga ni Pedro,
wala akong ginto, wala akong pilak, wala akong kayamanan. Pero may ibibigay ako sa iyo, ang Panginoong Hesukristo. At yun ay sapat na. Kaya nga makikita natin, ang mga alagad ni Jesus, ang mga santo, hindi sila natakot na ipanalo ang Diyos. Dahil alam nila na kahit sila'y dakpin pahirapan o patayin, parusahan, nananalig sila ay bubuhayin muli ng Diyos at pagkakalooban ng buhay, ng gantimpala, ng kaligtasan. At yun ang buhay na walang hanggan sa langit. Kaya nga sa ating lahat, ito ay napakalaking aral sa ating buhay. Huwag mong hayaan na nakawin ang ating peace of mind dahil sa ginto, pilak o kayamanan. Huwag mong panakaw ang iyong peace of mind dahil sa ginto. Sabi ng Diyos, sumainyo ang kapayapaan. Hindi ito mabibigay ng mga bagay sa sanlibutan. Na tanging kay Jesucristo ang tunay na kapayapaan. Kung gusto natin magkaroon tayo ng malaking pag-asa, sa Diyos tayo manalig, sa Diyos tayo umasa. Pagyamanin natin ang ating pag-ibig, relasyon, ugnayan sa Diyos. Kaya nga sa ating lahat, nawa makita natin ang kalagahan ng ating panalangin, ang kalagahan ng pagbibigay ng oras panahon sa Diyos. Tulad ni Pedro, nakilala niya si Jesucristo. Di ba sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. At kaya nga sinabi niya, Pedro, ikaw ay mapalad dahil walang sino man nagsabi sa iyo. Ibig sabihin, kapag nakilala natin, nakita ang Panginoong Jesucristo, nakilala, kinilala, mapalad ka. Kasi taglay-taglay mo ang buhay, ang kaligtasan dahil may protection ka from God. Amen? Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos, basahin ko lang po. Ang sabi niya sa atin, kung hindi mo maaring malaman kung paano ang hininga ay pumasok sa katawan ng isang sanggol na sa sinapupunan ng kanyang ina, lalo hindi mo maabot ng isip mo kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, isang talagang yung himala sa buhay ng tao. Imaginein mo, nasa sinapupunan ng isang sanggol, sa sinapupunan ng isang ina, hindi mo nga alam paano pumapasok ang hininga sa katawan ng isang sanggol sa nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya sabi ng Diyos, lalong hindi mo maabot ng isip kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? So, ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang lahat. Kaya, huwag kang umasa sa mga, sabi nga ng Diyos, isang kahangalan na magtiwala sa kayamanan. Kaya nga sabi niya sa atin, tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa. Dahil sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang pangalan nagtitiwala. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ni Yahweh, agad may ibsan. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang buto, hindi mababali. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Amen? So, ibig sabihin sa ating lahat, sa araw na ito, ang pinakamalaking kayamanan ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro, wala akong ginto, wala akong pilak, wala akong kayamanan, pero may ibibigay ako sa iyo, ang Panginoong Jesucristo. Kasi, sabi sa atin ni Lord, anghel, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel, ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa. asa nila. Amen? Kaya sa ating lahat,
Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Nawa, makita natin na napakalaga ang magbigay ng oras, panahon, ikapu sa Diyos. Kasi ang tunay na kayamanan ay nasa ating pag-ibig, tiwala, pananalig, paglilingkod sa Diyos. Huwag mong hayaan na maubos ang iyong lakas, oras, panahon at nagpapakapagod ka sa mga bagay na nasisira, nauubos, na hindi makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Dahil sa totoo lang, sabi nga ng Diyos sa atin, di ka dapat mabagabag ang tao man ay yumaman, lumago man na lumago yung kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman hindi niya madadala sa libingan at kahit na masaya ng tao sa kanyang buhay dahil sa sinoob na papuri nagtagumpay, katulad ng ninuno, siya rin ay mamamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao man dumakila ay isang hantungan. Katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Kaya nga, sabi sa atin ng Diyos, hindi na miminsang akin na pakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan at di magbabago kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala. Ang gantimpala. Amen? Kaya sa ating lahat, ang tunay palang kayamanan ay ang ating pag-ibig, pananalig, tiwala sa Diyos. At ating mga kabutihan na ginawa sa ating kapwa. Wala ka mang ginto, pilak, kayamanan, pero alalahanin natin sinabi ng Diyos. Gamitin mo ang kayamanan sa pakikipagkaibigan. Maubos man ito, may tatangkilik sa atin sa tahanang walang hanggan. Huwag kang matakot maubos ang kayamanan. Matakot ka kung wala ka na impok na kabutihan sa langit. At dahil dito, nawala ang iyong katapatan, kabutihan sa Diyos, ang iyong katapatan, pananalig sa Diyos, nawala ang iyong katapatan sa kapwa. Kaya, parang si Judas, pinagpalit ang Panginoong Jesucristo sa 30 pirasong pilak. Aanin mo ang kayamanan ko kung itong magiging dahilan na mawala ang halaga ng buhay, dahil ang buhay ay napahamak, namatay, at napunta sa apoy na hindi namamatay, at yun ay sa impyerno. Mas mabuti pa, sabi nga ng Diyos sa atin, mawala na ang salapi sa kapatid, kaibigan, wag lamang amagin o mawala sa taguan. Sapagkat ituring mo ang paglilimos ang pinakamabisang sandata laban sa masama, kapahamakan, lalo sa kamatayan at sa impyerno. So ito pala ang pinakamalaga. Wala ka mang ginto, pilak, kayamanan, pero may Diyos ka. At dahil may Diyos tayo, ibibigay mo ang oras, panahon kay Lord. At yun ang araw ng linggo. Ipangiling natin araw ng linggo. Upang nasa ganon, magawa mo ang kabutihan. May panalo mo ang Diyos sa buhay mo. Bukod sa pagsisimba, dumalo ka every Sunday fellowship. At magugulat ka, malaya kang magbigay, malaya kang tumulong, malaya kang magkawang gawa. Hindi ka na magiging hangal sa mga bagay na nauubos dahil ang tunay na kayamanan ay nasa langit, nasa Panginoong Jesucristo. Amen? Maraming salamat po at mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. And God bless us all. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch
and make me whole. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid niyo ang aming puso, ang aming isip. Alam niyo ang aming mga pangangailangan. Pero pinakita mo, wala man kaming ginto, pilak, kayamanan. Ang mahalaga, may Panginoong Hesukristo na tunay na aming kaligtasan, na mag-iingat sa aming buhay, na magbibigay sa amin ng kaganapan ng buhay. Kaya sa oras na to, Lord, narito ang lahat na nood nakikinig. Ano man ang kanilang mga takot sa buhay, Lord, papawiin mo ang lahat ng yan. Dahil kayo ang Diyos na aming tagapagligtas, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, busugin mo kami ng iyong walang hanggang pag-ibig, ng iyong walang hanggang habag. Kalingain mo kami. At sa mga oras na ito, Lord, pagkalaw mong kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala sa lahat noon nakikinig, sampu ng aming mahal sa buhay. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. You're watching ETVN Philippines.